Nagsimula ang kwento kay Kim Suho na nakatayo sa isang malawak na kapatagan. Ngunit sa lugar na iyon ay kinikilala siya bilang si Lloyd Frontera. Ito ay istorya kung saan ang isang ordinaryong civil engineer ay nagpabago sa mundo. Tinawag ni Lloyd si Javier at siya ay nagwika ng lahat ng ito ay pera habang tumatawa ng parang baliw. Bago pa man mangyari ang lahat ng iyon, bumalik muna tayo sa pinakaumpisa ng istorya. Ilang taong nakakaraan nakatanggap ng isang notice si Kim Suho na nakasaad na siya ay napili ng isang absolute being na maging isang random wish candidate. Nakasaad din dito na siya ay magiging karakter sa nobelang Blood and Iron's Night. At ang nasabing nobela ay nabasa na pala ni Kim Suho kagabi. Ngunit si Kim Suho ay di makapaniwala sa natanggap niyang notice. Ngunit sa isang banda bigla siyang napaisip na baka nasa ibang mundo na siya tulad ng mga nababasa sa mga web novels. Ngunit ang pinagtataka din niya ay kung nasa ibang mundo nga siya ay bakit siya nagising ng nakahandusay sa kalsada. Dahil sa pagkakahiga sa kalsada, siya ay nilamig at ang kanyang bibig ay medyo nanigas at nakatanggap ulit siya ng notice na kasaad na nagkaganon ang bibig niya dahil sa pagtulog sa kalsada. Sa inis niya siya ay nagrementado. Alam niyang isa na siya sa mga karakter sa nobela pero di pa niya alam kung sino siya sa nasabing nobela. Naisip niya na baka isa siya sa mga karakter na nakatira sa kanayunan kaya siya natutulog sa kalsada at siya ay napaisip kung sinong karakter ang kanyang ginagampanan. Young Master Lloyd, tawag ng lalaking biglang sumulpot sa kanyang likuran. Kanina pa pala siya nito hinahanap kung saan-saan at dito lang pala siya nito matatagpuan. Niyaya siya nitong bumalik na sa mansyon. Ang pangalan ng tumawag kay Kim Suho ay walang iba kundi si Javier Azrehan, bida sa nobelang Blood and Iron's Night. Namangha si Kim Suho dahil katulad ng lalaking nasa harap niya ang ilustrasyon ng nasabing karakter ng nobela at siya din ay napaisip dahil siya ay tinawag nitong Lord. Si Javier ay isang swordsman at ang reputasyon nito bilang isang swordsman ay kakalat sa buong kontinente. Pero sa ngayon ay isa muna siyang anonymous knight ng Baron Arques Frontera. At ang panganay na anak ng Baron ay ang bastos na si Lloyd Frontera. Nainis ng bahagya si Kim Suho nang malaman niyang siya pala ang bastos na karakter na si Lloyd Frontera at siya ay napasigaw nang malaman niya ito, ngunit sa kabilang banda di naman tinatawag na bastos si Lloyd ni Javier pero nasabi din ito na buti ay alam niya na siya ay isang bastos, halata din na nasa good mood si Javier. Sa loob ng mansion nasabi ni Javier kay Kim Suho o Lloyd kung bakit siya nakahandusay sa kalsada dahil walang alam o matandaan si Lloyd sa nangyari. Ayon sa kwento ni Javier, nagpakalasing si Lloyd at nang malasing ay sinira ang bar at biglang umuwi tulad ng gawain ng isang bastos tao. Inutusan ng Baron si Javier na hanapin si Lloyd dahil ito daw ay malulungkot kung ang kanyang bastos na anak ay umuwi ng bahay na nakasarado ang bibig magpakailanman, ayon kay Javier sa medyo malumanay niyang boses. Sa kabilang banda si Lloyd ay nilalamig pa din kahit na heated naman ang sahig, ngunit siya din ay nagtataka kung heated ba talaga ang sahig. Magpapalam na si Javier para makapagpahinga na si Lloyd at bukas na lang niya ay report sa Baron ang nangyari ngayong gabi sa bar, ngunit nakiusap naman si Lloyd na kung pwede ay wag na lang at pumayag naman agad si Javier. At si Lloyd ay nagtanong kay Javier na ang kanilang pamilya ay merong madaming utang at sinagot naman ito ni Javier na ito ay bago o kagulat-gulat at saka ito umalis. Alam ni Kim Suho ang nilalaman ng nobela dahil binasa niya ito kagabi sa isang maliit na kwarto kung saan nag-aaral ang mga estudyante. Binasa niya ito hanggang sa pinakahuli nitong kabanata. At alam din niya ang kapalaran ni Lloyd. Alam din niya na sa umpisa pa lang na ang Baron at Baroness ay maiipit ng mga manloloko at mawawala lahat ng kanilang mga ari-arian at sila ay magpapakamatay. Si Lloyd ay magiging isang palaboy at lasinggero at mamamatay siya pagkatapos samuka ng dugo. Napasigaw si Kim Suho dahil wala din pinagkaiba ang buhay niya sa nobela at sa Korea, parehas miserable. Nasabi din ni Kim Suho na ano bang ginagawa ng absolute being sa kanya na para maging si Lloyd at ano ba talaga ang kanyang original wish. Kinabukasan, si Marvea Frontera, ina ni Lloyd ay nagtanong kay Javier na kung winasak ba ni Lloyd lahat ng kagamitan sa bar kagabi, at sumagot naman si Lloyd ng hindi, nagbabasa lamang daw siya ng nobela kagabi. At sabi ng kanyang ina na sana naman daw ay mag-sorry naman siya kahit ngayon lang.
Napaisip si Kim Soo-ho na dapat ang may-ari ng katawan na ito ang siyang mag-ayos ng problema dahil siya din ang gumawa nito. Ang tinutukoy ni Kim Soo-ho ay si Lloyd, ngunit sumang-ayon na din naman siya sa ina ni Lloyd. Nagulat si Javier at si Marbella sa reaksyon at pagsang negation ayon ni Lloyd. Habang naglalakad sa nayon sina Javier at Lloyd, ang mga tao ay nagsisiiwas at nagtatago na para bang natatakot ang mga ito at upang di mapansin ni Lloyd, may iba pa nga na nagsara ng bintana upang di makita ni Lloyd. Nagtanong si Lloyd kay Javier na bakit siya nito sinusundan, at sinagot naman ito ni Javier na inutusan siya ng baro na maging bantay niya upang di na muli maulit ang insidenteng nangyari kagabi. At nagtanong muli si Lloyd na inutusan ba si Javier para maging bantay niya, at sumagot si Javier na kabaliktaran dahil ang babantayan ni Javier ay ang mga tao laban kay Lloyd, at nasabi ni Lloyd na para siyang mapanganib na tao. Napaisip na lamang siya na lilinisin ba niya ang kanyang imahe dahil kahit sa napakaliit na bagay ay may nasasabing hindi maganda sa kanya ang mga tao. Ngunit naisip niya na mas uunahin niya muna ang utang ng kanilang pamilya upang maging relax siyang tagapagmana ng mga ari-arian ng kanyang mga magulang at ma-enjoy na niya ang magandang buhay hanggang sa pagtanda niya. Naghanap siya kung meron ba siyang magagamit na cheat skill para mangyari ang gusto niya at nakakita siya ng skill. Ito ay ang mga scumbag passive skill na gagawa nitong mapasimangot ang mga tao at troublesome drunkard. Kapag ginamit niya ang skill na ito ay magiging aso siya. Nainis siya sa kanyang nalamang mga skill niya. Aalis na sana si Lloyd nang pigilan siya ni Javier at ituro ang daan patungo sa bar dahil siya ay nangakong hihingi ng paumanhin sa nangyari kagabi. Nasabi ni Javier na nagsinungaling lang ba siya sa paghingi ng paumanhin at aalis lang, ngunit sinabi ni Lloyd na hindi, naabala lamang siya ng kanyang mga iniisip at napaisip din si Javier ng malalim at tinanong ito ni Lloyd ng ano ang kanyang iniisip at sumagot naman siya na wala naman ito. Napapansin ni Javier na parang may nagbago kay Lloyd simula kagabi na parang ibang tao na ito. Nasa loob na ng bar sina Javier at Lloyd at agad humingi ng paumanhin si Lloyd sa may-ari ng bar. Ang may-ari naman ng bar ay nagulat at alerto at nagwika ito na huwag nang gawin ni Lloyd ang manghingi ng paumanhin. Napaisip si Lloyd na ang isang tulad niyang scumbag ay hihingi ng paumanhin ng formal. Ngunit kahit ganun pa man, humingi pa din siya ng tawad sa kanyang nagawa. At ayos naman ito sa may-ari ng bar at wala naman daw dapat ihingi ng paumanhin, ngunit iba ang itsura ng may-ari ng bar, tila ito ay takot at pagtataka. Naglakad na pauwi sina Lloyd at Javier. Habang naglalakad sila ay nag-usap tungkol sa itsura ng may-ari ng bar. Humingi na siya ng paumanhin ngunit parang hindi naman maganda ang kinalabasan. At alam din naman ito ni Javier at di nakatakataka ang naging reaksyon ng may-ari ng bar dahil kagabi hindi lang mga kasangkapan ang sinira ni Lloyd kundi pati ang mga dekorasyon na pinagpag-year-end, dugo at pawis ng may-ari ng bar. Kung hindi siya makatanggap ng bayad ay hindi ito masisiyahan. Napaisip si Lloyd na may utang ang pamilya ni na Lloyd, hindi ba sila nakakakuha ng tax galing sa mga tao? Wala na siyang magagawa kundi bayaran ang utang ng pamilya, ngunit ano ang gagawin niya? At ang kondisyon ng ina ng may-ari ng bar ay hindi din maganda dulot ng paglamig ng panahon, at ngayon ay nasa sitwasyon siyang ito dahil sa violenteng pag-uugali ni Lloyd. Siguro ay stress ngayon ang may-ari ng bar, dagdag pa ni Javier. Napansin din ni Lloyd na hindi sapat ang isang free play sa loob ng bar, talagang mahihirapan ang may-ari ng bar na sumunod upang labanan ang lamig ng panahon. Bigla-bigla may naisip si Lloyd na tila bagang bigla na lang pumasok sa isip niya ang ideya na kung makakagawa siya sa mundong ito ng kagaya ng konsepto ng pinainit na bato para sa sahig ay mababayaran na niya ang pagkakautang ng baron. Niyaya niya agad si Javier na bumalik sa bar upang maging unang order ito. Bigla siyang nakatanggap ng notice na nagsasaad na ang kanyang paglalakbay ay nagsimula na at makakatanggap siya ng respect point kapag mapabuti niya ang relasyon niya sa key characters ng nobela. Sa kasalukuyan ay meron siyang 0 respect point. Nagtataka si Lloyd kung ano ba ang ibig sabihin ng RP, natanong niya sa kanyang sarili kung ito ba ay tulad ng EXP, dahil wala naman explanation para kung saan ito. Ang nakasaad lang dito ay makakatanggap ka nito kapag na-improve ang relation sa key character ng nobela. Napatingin siya kay Javier at lumabas na meron itong pabor na impresyon sa kanya ng -30 at nasabi niya sa kanyang sarili na masyado naman mababa ito. Upang mapataas ng kahit na konti ni Lloyd ang kanyang pabor na impresyon kay Javier, sinubukan niyang maging kagusto-gusto sa pamamagitan ng pagpuri kay Javier.
Sa tingin ko ay talagang gwapo ka, Javier, ang sabi ni Lloyd kay Javier. Ngunit sa kasamaang palad ay lalo itong bumaba. Bumaba ito ng isa, dating 30 ay naging -31 na. Nagtataka tuloy si Lloyd kung bakit lalo itong bumaba, ngunit naisip niya na saka na lang niya pagtutuunan ito ng pansin, at huwag magmadali para lalong hindi bumaba ang kanyang points. Nakabalik na sa bar ang dalawa at nagkaroon sila ng kasulatan si Lloyd at ang may-ari ng bar na lahat ng nasira ni Lloyd ay babayaran niya sa pamamagitan ng pagsagot sa construction cost ng bar, kulang na lang ay ang pirma ng may-ari ng bar. Sa mga mata ng may-ari ng bar ay makikita ang hinala. Dahil kilala si Lloyd bilang isang di makakapagtiwalaang tao kaya gano'n na lamang ang reaksyon ng may-ari ng bar. Naisip ni Lloyd na kailangan niyang gamitin ang kanyang walang kwentang imahe upang mapapayag ang may-ari ng bar. Palagi naman natin nakikita ang isa't isa, bakit di mo ko makapagkatiwalaan, ha? Wika ni Lloyd sa mukhang nakakaloko, bigla-bigla pinirmahan ng may-ari ng bar ang kanilang kasunduan. Tama nga si Lloyd at umepekto dito ang paggamit niya sa imahe niyang nakakaloko kung tumingin. At nakuha na nga ni Lloyd ang unang kontrata niya, isa itong napakahusay na desisyon, Mister, hindi ka magsisisi dito, wika ni Lloyd sa may-ari ng bar. Agad-agad nag-umpisa si Lloyd sa kanyang proyekto sa bar, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon para maumpisahan agad ito, ngunit si Javier ay sinabihan si Lloyd na tinakot niya ang may-ari ng bar para pumirma sa kontrata. Ito ba ay isa na naman ba sa kanyang mga kalokohan, na tanong ni Javier kay Lloyd. Ngunit sinagot naman ni ito ni Lloyd na hindi pork masama ang mga ginagawa niya noon, ay ganun pa din ang gagawin o ginagawa niya ngayon. Plano ni Lloyd na pangitiin ang may-ari ng bar at ang ina nito, dahil ang mga ngiti nito ang magsisilbing pandesayon niya para makagawa ng madaming pera. Di pa nag-aksaya ng panahon si Lloyd, inumpisahan niya na agad ang kanyang proyekto, binungkal niya ang lupa, inalis ito, at hinampas-hampas upang tumigas. Paulit-ulit niya itong ginawa, kumuha siya ng mga table sa bodega ng baron upang gawing maliit na gusali, pagkatapos ay nilagyan niya ito ng pulang clay na lupa na galing sa ilog para sa exterior ng nasabing gusali. Pagod na pagod si Lloyd, di niya akalain na ang katawang iyon ay sobrang mahina pala, nagawa niya ang lahat nito sa loob ng isang linggo. Sa di kalayuan ay namangha naman si Javier sa kanyang nasaksihan dahil di niya akalain na marunong pala si Lloyd gumawa ng ganun, at tinupad nito ang kontrata sa pagitan nito at ng may-ari ng bar. Hindi din nakatiis si Javier at tinulungan din ng kaawa-awang si Lloyd dahil sobrang pagod na din ito. Binigyan ni Lloyd si Javier ng instruksyon kung paano gagawin ang mga bagay na hindi pa niya natatapos, at ito ay ang pagsibak ng kahoy para makagawa ng hugis rectangular na table. At wala naman kahirap-hirap itong nagawa ni Javier, isang was-iwas niya ng palakol ay madami na agad siya nagawa, manghang-mangha naman si Lloyd, di mapagkakaila na magaling si Javier, total siya naman ay magiging isang swordmaster pagdating ng panahon. At dahil napabilis ni Javier ang ibang gawain ni Lloyd, sinabihan ni Lloyd na kung pwede ay tulungan din siya nito sa iba pang gawain upang mapabilis ang pagtapos sa kontraksyon ng gusali. Nagtaka naman si Javier na imbis magpasalamat si Lloyd sa kanya ay nagawa pa nitong mag-demand sa kanya. Ngunit gusto talaga ni Lloyd na matapos agad ito at niyaya niya si Javier na samahan siya nito sa pagtapos ng gusali. Napapayag naman ni Lloyd si Javier na tulungan siya nito. Ngunit talagang napapaisip si Javier sa mga kinikilos ni Lloyd dahil bago ito sa kanya, at wala naman din siyang pagpipilian kundi tulungan si Lloyd, at di nagtagal ay natapos din nila ang gusali. Napansin ni Javier na may kakaibang letre na nakaukit sa taas ng gusali. Tinanong naman niya si Lloyd kung ano ito at ang sabi naman ni Lloyd ay ito ay ang kanyang brand logo. Ngunit kung babasahin mo ito ay ang kanyang pangalan na nakasulat sa Hangul o Korean letters at nakaukit doon ay Suho, ang totoong pangalan ni Lloyd sa totoong mundo. Pumasok sina Lloyd at Javier sa loob upang kumpirmahin ang resulta ng kanilang ginawa. Pagpasok nila sa loob ay tuwang-tuwa ang may-ari ng bar at ang ina nito na nakahandusay pa sa sahig upang main-aitan ang kanyang mga kasukasuan. Ayon kay Lloyd ito ay ang kapangyarihan ng budol ondol, isang tradisyonal na pagpapainit sa sahig at structure ng sahig sa loob ng bahay. Laking pasasalamat ng may-ari ng bar kay Lloyd sa nagawa nito dahil sa tanang buhay niya ay nodyan lang niya nakita ang kanyang ina na napakasaya.
Parehas masaya at nakangiti ang may-ari ng bar at ang ina-nito, kagulat-gulat man na natupad ni Lloyd ang pinanggako niyang papangitiin at pasisiyahin niya ang mga taong ito ay naging masaya din si Javier sa kinalabasan nito at dahil dito napataas ni Lloyd ang kanyang favorable impression ng dagdag 2 kay Javier. Meron na lamang siyang -29 na favorable impression kay Javier. At nakatanggap din siya 36 na RP dahil SA counting pag-improve ng relasyon niya sa key character. Sa sumunod na araw, madaming tao ang nakapila sa istrukturang ginawa ni Lloyd, habang nakapila ang iba ay panay naman ang sales talk ni Lloyd para makakuha ng bagong proyekto. Meron siyang A-type na isang istruktura na nakahiwalay sa bahay at ang B-type naman ay pagre-remodel ng sahig ng bahay. Meron din siyang inaalok na promo na kapag kinuha mo ang dalawang type ay magkakaroon ka ng 10% sa gastos para sa construction. Ngunit kahit anong pagseselay talk pa ni Lloyd ay wala pa din siyang makuhang tao na papayag na makipagpalitan ng kontrata sa kanya dahil walang tiwala ang mga tao sa kanya. Sa kabilang banda habang nagseselay talk si Lloyd ay biglang dumating si Arques Frontera, ang kanyang ama, at meron siya ditong favorable impression na -20. Sa mahabang hapagkainan ay kumakain sa magkabilang dulo ng mesa ang mag-ama na sina Lloyd at Arques. Napaisip si Lloyd na kung ano-ano ang ginagawa niya para makaiwas na magtagpo ang kanilang landas, siya ay nangangambang baka hindi siya nito suportahan sa pagtatrabaho sa konstruksyon. Habang nag-iisip si Lloyd ay nagsalita ang kanyang ama at nagsabing ano ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon at sumagot naman si Lloyd na ang may-ari ng bar ay nag-order ng heated room kaya ito ay ginawa niya. Tinanong naman siya ng kanyang ama na gumagawa ba siya ng kasunduan sa mga tao at sinagot naman ito ni Lloyd ng mukhang alam mo naman na lahat. At muling nagwika ang Arques na prioridad nila na pakaingatan ang kapakanan ng mga tao at ang pagsisinungaling o panloloko sa mga ito ay hindi pinapahintulutan. Hindi naman ganoon, kaya huwag ka na mag-alala, sagot naman ni Lloyd, tulad ng inaasahan kahit anong gawin ni Lloyd ay may manghuhusga at manghuhusga sa kanya. Tumayo na si Lloyd upang umalis ngunit nagwika ang kanyang ama na dahil ba sa sitwasyon ng pamilya. Meron kang mga mata at tenga, kaya alam mo na siguro kung ano ang mga nangyayari. Huwag kang mag-alala dahil ako na ama mo ay malalampasan ang suliraning ito, kaya hindi dapat lumihis ay iyong landas. Nagtaka at may naalala naman si Lloyd na narinig na niya ang mga katagang iyon dati. Nalala ni Kim Suho ang kanyang dating ama. Hoy Kim Suho, magiging maayos din ito, kaya huwag ka na mag-alala, wala lang ito, kaya gawin mo ang best mo para sa iyong pag-aaral. Mga salitang naalala ni Lloyd. Akala ni Kim Suho ay ayos nga lang ang lahat ngunit ito ay kasinungalingan, hindi naman maayos ang lahat, naisip niya. Mukha ba kung masyadong miserable dahil sa perang ito, naisip ni Lloyd, huwag kang sisuko dahil hindi din ako sisuko, wika ni Lloyd sabay umalis. Ilang taong nakalipas, naisip ni Kim Suho na dapat ay sinabi din niya iyon sa kanyang ama. Habang naglalakad sa pasilyo si Lloyd, binibilang niya ang mga kumuha sa kanya para gumawa ng heated floor. Meron na siyang 32 na A-types at 57 na B-types. Natanggap na din niya ang mga 50% na down payment para sa konstruksyon. Habang malalim ang kanyang pag-iisip ay may nakasalubong siyang dalawang tao, ito ay sina Meatloaf at Shailo, parehas silang mga loan shark. Sa kanyang pagtataka nilampasan lang siya ng mga ito at hindi man lang siya binati kahit na alam ng mga ito na siya ay anak ng Baron. Pumunta si Lloyd sa kwarto kung nasaan ang kanyang ama at ang dalawang lalaking kanyang nakasalubong at narinig niya sa mga ito na 5 araw na lang ang palugit ng mga ito sa kanyang ama upang mabayaran ang utang nito at dahil sa kanyang narinig ay natuwa siya, panahon na para magpakitang gilas siya. Sa kabilang banda, napaisip si Lloyd kung saan niya pwedeng magamit ang 36 na RP points na nakuha niya. At lumabas ang eksplanasyon na pwede niyang magamit ang RP para mag-improve ng kanyang talent skills. Bigla-bigla ay umilo ang kinatatayuan ni Lloyd at niskan siya nito at may na-detect itong kaalaman sa kanya. Ito ay ang mga soil mechanics, hydraulics mechanics, structural mechanics, water and sewage, steel structure and concrete design, at design program advanced level. Hindi na din ito katakataka dahil si Lloyd o Kim Suho ay isang ulirang scholar ng bayan. Ang mga skills na kanyang pwede niyang makuha ayon sa kanyang kaalaman ay nangangailangan ng RP points. Para sa basic measurement ay kailangan ng 15 RP points at sa basic design naman ay 20 RP points.
At dahil sobra sa kailangan RP ang meron si Lloyd ay di na siya pumili at pinindot parehas ang basic measurement at basic design. Bigla-bigla ay umilo ang mga mata ni Lloyd at siya ay namangha dahil kahit di na siya gumamit ng GPS measurement ay masusukat na niya ang mga bagay-bagay gamit lamang ang kanyang mga mata. Ganon din sa pagdidesign, di niya kailangan pang iukit o i-drawing ang isang disenyo dahil kayang-kaya na din niyang magdisenyo gamit lang ang kanyang mata, isip at mga kamay. Natuwa si Lloyd dahil mas mapapabilis at mapapadali ang kanyang trabaho. Ang pinag-aalala lamang niya ay kung may makukuha kaya si Javier na dagdag tao upang tumulong sa kanila lalo na at madami na silang gagawin. Kailangan na nilang gumamit ng heavy machinery. Kung pwede lang sana mag-summon ng heavy machinery, nasambit na lamang ni Lloyd. Bigla-bigla ay nag-pop up muli ang isang notice na pwede mag-summon ng heavy machinery. Ito ay sa pamamagitan ng Fantasy Species Random Draw. Kailangan niyang mag-invest ng RP para mag-draw ng isang ilusyon at pumili ng isang loyal fantasy na kapareha, ngunit ang isang draw ay nangangailangan ng 50 RP. Ngunit meron na lamang siyang isang RP kaya hindi na ito maaari. Bigla naman napaisip si Lloyd na kung fantasy species, ito marahil ay mga dragon, unggoy na malaki, kabayong lumilipad, ito ay makakatulong ng malaki sa kanya dahil parang heavy machinery din ang mga ito. Kailangan niyang kumulekta ng RP sa lalong madaling panahon upang makasali sa draw, at para magawa iyon ay kailangan niyang makakuha ng favor impression sa mga key characters. Sa kabilang banda, ang isa sa mga loan shark ay nagsuhestyon sa Baron na kung wala siyang maibabayad ay may alam ito na pagkukuhaan ng pera gamit ang kanyang asawa at mga katulong. Napatayo sa gulat at inis ang Baron, ngunit bigla naman sumulpot si Lloyd at inakbayan ang loan shark at nagwika, hindi porket ikaw ay isang maniningil ay magiging bastos ka na. Biglang umiwas ang loan shark at tinanong kung sino siya. Sumagot naman ang kanyang ama na siya si Lloyd at nagwika din ang loan shark na siya pala ang unang anak ng Baron na may problema sa pag-uugali kaya nakikimorite siya sa usapan ng mga matatanda. At bigla pinutol ni Lloyd ang pagsasalita ng loan shark at hinanapan ito ng invitation letter. Nagtaka ang loan shark sa kung ano ang sinasabi ni Lloyd. Kingdom's Noble Law Article 3 Section 6, lahat ng maharlika sa loob ng kaharian ay may karapatan para protektahan ang kanilang karapatan at interes. Sino man ang pumasok sa loob ng masyon ng isang maharlika na walang imbitasyon ay mahahalin tulad na trespassing, wika ni Lloyd. Nagulat naman ang dalawang loan shark at nagwika na wala daw saysay ang mga sinasabi ni Lloyd at hindi daw nila narinig ang ganoong batas. Wika naman ni Lloyd na pwede nilang i-check ng sabay ang kanyang sinasabi. At tinawag nito si Javier at inutusan na putulin ang mga braso ng mga trespasser. Agad-agad sumunod si Javier, nang ilalabas na nito ang kanyang espada ay natakot ang dalawa at kumari pa ng takbo at nagbanta na pagsisisihan nila ang mga ito. Nag-alala naman si Arques na mas lalo nilang pinalala ang sitwasyon. At bigla naman nilagay ni Lloyd ang isang malaking supot sa harap ng kanyang ama at sinabing ito ay ang down payment na nakuha niya sa buwan na ito. Nagtaka man si Arques at tinanong niya si Lloyd kung ang pera ay galing ba sa mga tao at hinuhut-hutan niya ba ang mga tao. Nagsalita naman si Javier na wala dapat ipag-alala dahil ay mo-monitor naman niya ang mga binitawang pangako ni Lloyd sa mga tao. Habang naglalakad palayo ang dalawa ay nagtanong si Javier kung saan nalaman ni Lloyd ang tungkol sa batas na iyon. Sinabi na lang ni Lloyd na alam lang niya ito, ngunit ang totoo ay nabasa na niya ito sa nobela. Nakatayo si Javier sa puntod ng mag-asawa ngunit ang dalawang loan shark ay gustong hukayin ang mga bangkay upang ibenta ang mga ito at nasambit ni Javier ang batas na ito at biglang pinutol ang mga ulo nito. At pagdating sa korte ay lumabas naman na walang kasalanan si Javier dahil saklaw ito ng batas na iyon, ito ay ang totoong nakasulat sa nobela. Malaking tulong talaga na alam mo istorya ng nobela, nasabi ni Lloyd sa sarili. Ngunit ang kanyang pinakahihintay ay ang notice at ito ay dumating na. Nakakuha siya ng favorable impression kay Baron Frontera na dagdag 6 points. At nakakuha na siya ng 60 respect point dahil na-improve niya ang kanyang relasyon sa isang key character. Sa ngayon ay meron na siyang 61 respect point. Fantasy species, hintayin niyo ako, wika ni Lloyd.